Pero yung mga kakampi po namin noon na mga DDS, sila naman po ang bumatikos sa ating Pangulo at pagkaupo pa lang po ng Pangulo namin ay pinagbalaka na po nila na patalsikin. Meron na po silang Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, planuhan na po nila na patalsikin ang aming Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga mga kaibigan, dahil napakagaling po ng aming Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, palagi pong nabubuko yung plano, no? Kasi po, yung mga kongresista ay gusto po nila si Speaker Martin Romualdez, kaya nung kinukudeta po ni GMA ang Congress at kumakausap siya ng mga congressman at congresswoman, ang mga ito, yung mga kinausap niya ay nagsumbong kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit si Gloria ay na-demote, no, sa kanyang pwesto. Pagkatapos noon, pinatawad pa rin nila si Gloria, tuloy pa rin, isinasama pa rin siya ng Pangulo sa mga biyahe abroad, pero hindi po nagtapos doon kasi pangalawang attempt po ni GMA na pinagplanuhan na patalsikin si Speaker, pangalawang attempt niya na kumausap ng mga kongresista ay nabuko na naman dahil yung mga kongresista, sila po ay nagsabi na naman ulit kay Speaker na sila ay kinakausap. So meaning to say, failed na naman ang kanilang plano na patalsikin sa pagiging Speaker itong si Speaker Martin Romualdez. So ang nangyari po mga kaibigan, ang ginawa po kay Gloria ay hindi lang po demoted kundi tinanggal po siya sa kanyang pwesto. Totally tinanggal siya sa kanyang pwesto at noon po galit na galit po sa kanya si Sara at tinawag siya na tambaloslos. Tapos noon mga kaibigan, si Sara po ay nagbitiw, no, sa lakas CMD kasi nga kinampihan po niya si GMA. Kung titingnan natin, bakit si GMA ang kanyang kinampihan? Gayong si Speaker Martin ang naging dahilan kaya siya nanalo sa pagiging vice-presidente. Unang-una sa lahat, si Speaker Martin ang nagdala sa kanya sa lakas CMD para lang magkaroon siya ng partido. Kasi nga mga guys, wala po siyang partido si Sara at hindi po siya makatakbo sa national election dahil wala siyang partido. Kailangan po niya ng partido. So ang nangyari po ay inadapt siya. Inadapt siya ni Speaker Martin Romualdez, inampun po siya sa lakas CMD para po siya ay makatakbo sa national election. Ganon po kasi mga kaibigan yun po kasing hugpong ng pagbabago ni Sara ay local party lang at hindi po ito po pwedeng gamitin sa pagtakbo sa pagiging vice-presidente. Kaya inadapt po siya ni Speaker Martin para magkaroon po siya ng partido at para makatakbo po siya. So kung titingnan natin, malaki po ang kanyang utang na loob kay Speaker Martin Romualdez. Pero mas kinampihan po niya si Gloria kasi nga, yun ang plano nila patalsikin si Speaker Martin and later on, gagawa nila ng mga kung ano-anong issue si PBBM pagkatapos i-impeach. Yan po ang plano nila originally na pag-upo ni PBBM, hindi pa tatagal sa kanyang kinaupuan, ay ipapa-impeach na po nila. Remember, pinagmamalaki pa yan ng mga DDS na meron silang Plan A, Plan B, C, D. At remember, 2022 pa lang, pag-upo pa lang ni PBBM, sinasabi na nila sa atin na, oy, yung inyong presidente, hanggang June na lang yan. Kung naalala niyo mga kaibigan, kung meron kayong photographic memory, pag-upo pa lang ng pag-upo ng ating Pangulo, pinagbalakan na nila na tanggalin. Yun din po yung sinasabi ng mga DDS. Yung mga DDS na pumunta sa kampo ni PBBM. Yung mga DDS na grabe sa paninira kay PBBM, but later on, namulat ang kanilang mata na bakit nga ba pinapabagsak si PBBM, maganda naman ang ginagawa. Bakit nga ba hindi na lang nila antayin ang 6 years at sa kanila patakbuhin si Sara. So meron pong mga grupo ng DDS na namulat, no? At tumawid na po dito sa kampo ng ating Pangulo. Ayan po sina Madam Ellie, sina Peebles Talakera, na sabi po nila sila daw ay natauhan. Kasi nga, habang nandun sila sa inner circle ng mga DDS, naririnig nila yung mga usap-usapan na yun bang pagpapatalsik kay PBBM
So, narinig pa nila si Harry Roque nung pumunta sila sa Hong Kong sa Maisog Rally na sinasabi ni Harry Roque coming from his mouth na akala nila hindi ako magaling magpabagsak ng gobyerno. So, ano yun mga kaibigan? Bakit mo pababagsakin ang gobyerno? Para iupo si Sara Duterte? So, yun mga kaibigan, no? Sa totoo lang, no? Gawin po natin ang tama. Huwag po natin gagawin yung mga bagay na hindi naman nararapat. Gawin po natin ang tama bilang mga Pilipino, no? So nangyari po mga kaibigan, ganito. Yun na nga, talagang massive disinformation para pabagsakin ang ating Pangulo. Meron pa silang intrigues, no? Gumagawa sila ng intriga. Well, alam niyo naman siguro no na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay expert sa pagtatanim ng ebidensya. At sinabi niya mismo 'yan sa kanyang sa kanyang speech na sa tagal na siya ay naging piskal, ang natutunan niya ay ang magtanim ng ebidensya. Magtanim ng intriga, unang-una, pagkatapos magtanim ng ebidensya, at pagkatapos ay magsasampa na ng gawa-gawang kaso. Remember mga kaibigan, Leila de Lima, exactly, yung ginawa po nila kay Leila de Lima na tinaniman nila ng intriga, na kunwari masamang babae, ganyan-ganyan, yung tungkol sa droga, etc. Pagkatapos, tinaniman nila ng yung kunwari ebidensya na kunwari meron daw video, pero lahat yun laway. Puro laway. Ni isa walang nakakita ng video na sinasabi ni Digong. And then later on, sinampahan nila ng gawa-gawang kaso. At pagkatapos, kumausap sila ng mga witnesses, na mga bogus din. Kinausap lang nila at tinakot na, oy, mag-witness kayo dito. Kasi pag hindi kayo nag-witness, isutsugin namin kayo dyan sa loob ng kulungan. So, tinakot po yung mga PDL. So, anong nangyari mga kaibigan? Dahil gawa-gawa lang yung kaso, dahil tanim ebidensya, gawa-gawa ang kaso, anong nangyari? Mahina ang kaso. So, nung nagbago na po ang administrasyon, mga kaibigan, ay doon na nagkaroon ngayon ng lakas ng loob yung mga PDL para mag-recant. Binawi po nila ngayon yung kanilang mga sinabi noon, yung kanilang mga testimony noon, binawi po nila sa pamagitan ng pagsasabi na pinilit lang sila noon at tinakot, kaya sila nagsalita against Leila de Lima. No? Hi, hello po sa inyong lahat, no? So, nagdi-discuss po tayo dito, no, mga kaibigan, no? So, pakipollow na lang po, mga kaibigan, ng ating TikTok, Admin Rich, Commentarista. Mga kaibigan, no? Pangalawang, ito po ay aking extra TikTok, no? Kasi, just in case na mawala yung isa kong TikTok, at saka, pakipollow na rin po ang aking YouTube channel, Admin Rich, at saka ang aking Facebook page, Admin Rich Commentarista. Ito nga pong si Peebles Cunanan na dating DDS at tumawid na no, dito sa kampo ng ating Pangulo ay nagsabi mismo mga kaibigan na noong panahon ng mga Maisog Rally, si BP Sara Duterte daw ang nagbibigay ng mga tarpaulin na may nakasulat na BBM resign. Tingnan niyo mga kaibigan yung kanyang pagiging traidor, no? Traidor. Sa harap ng ating Pangulo, nakasmile, sinasabi niya, mahal kita Apo BBM, nakasmile, pero traidor pala mga kaibigan, no? Sa kanya galing, ang sabi po ni Peebles Talakera, kay Duterte, kay Sara Duterte daw nang galing, yung mga tarpaulin na may nakalagay na mga BBM resign. Yun po yun. Andeng 101. Isa po ako sa bulag na followers ni Mang Kanor. Pero nang mamatay po yung karelihiyon ko po, doon nagbago. Yan. Mabuti po at kayo ay nagising sa katotohanan, no? Na hindi po dapat iniidolo yung mga ganong klaseng tao, no? Dahil hindi naman po maganda ang ginawa niya para sa bayan. So tuloy ko po mga kaibigan yung kinukwento ko. So ito po yung sinasabi ni Peebles Talakera na kasi nasa inner circle po siya, no? Nakikita niya, naririnig niya yung mga usapan. At nung kasagsagan ng Maisog Rally, dumating daw yung mga tarpaulin, BBM resign. Tapos tinanong daw niya yung mga mama, kasi nagtanong yung mga mama saan daw ilalagay. So, nagtanong daw siya, kanino po galing yan? Ang sagot daw ng mga lalaki, ng mga mama na nagdala, kay BP Sara po. Kay BP Sara po. O, kita nyo na.
Kasagsagan ng maisugrali, kasagsagan ng kung saan si Sara Duterte ay DepEd Secretary pa. Hindi pa siya nagre-resign. All smile kapag kaharap niya si PBBM, pero at the back of it, ini-stab niya pala. All smile kapag kaharap si PBBM, pero kapag nakatalikod, sinasaksak pala niya si PBBM. Hindi ba traidor? Yan po yan mga kaibigan. Yan po ang sinabi ng DDS na nagising sa katotohanan. Kasi nasa inner circle siya. Naririnig niya, nakikita niya yung mga pag-uusap. Yan po yan mga kaibigan. Kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga Duterte na yan. Dahil sila po mga kaibigan ay napaka-dangerous. Napakagaling po nilang magpaikot sa kamay. No? Yung kanilang mga pinapakita sa taong bayan ay walang katotohanan. Tulad na lang ng sisimba-simba, nag-i-encourage pa, magkaroon tayo ng ano yung sabi niyo yung sa Semana Santa, isa puso natin, isa buhay natin yung mga aral ni Jesucristo. Pagkatapos kinabukasan lang, ayun, nagsalita, nag-speech, naninira na sa Pangulo natin. Kung ano-ano na ang sinasabi. Wala po, hindi po kaya ni Sara Duterte na maging mabait, straight, no? Hindi niya kaya kasi ang nature niya talaga ay hindi mabuting tao. Hindi talaga siya mabuting tao eh. Kaplastikan lang po ang kanyang pinapakita sa taong bayan. Yung sinasabi niya na yung mga nakakaraan, di ba? Nagbabait-baitan siya. Pero napakabilis lang ng kanyang pagbabait-baitan. Lalabas na naman siya sa mga press con pagkatapos magmumura kung ano-ano na naman sasabihin. Kasi nga hindi niya kayang i-maintain yung pagbabait-baitan kasi hindi naman talaga siya mabait. Ang nature niya ay hindi naman talaga siya mabait. Diba? Kaya mga kaibigan, huwag po kayong magpapabudol sa mga Duterte na yan dahil mga kaibigan, napakagaling po nila mambudol ng tao. Isa pa, no? Ginagamit po nila yung pagkakakulong, no, ni Rodrigo Duterte sa dahig. At sinasabi po nila, kawawa daw, kawawa. Bakit daw ginanyan yung matanda? My God! Sa dami ng chinugi nila, 30,000. Hindi yun mga manikin, hindi yun mga robot. Meron yun mga kamag-anak. Meron yang mga mahal sa buhay. Sa dami ng kanilang mga chinugi. Sino ang kawawa? Si Duterte, na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa at nakikita pa rin ni Kitty Duterte, nakikita ni Sara, ni Pulong. May pera naman sila, kayang-kaya nilang pumunta sa dahig. How about the 30,000 na namatay? How about yung mga bata, yung 3 years old na pinakabata na namatay, na si Micah? How about yung mga bata, 7, 6, 9, hanggang 12 years old na namatay? Nakikita pa ba sila ng kanilang mga nanay, ng kanilang tatay, ng kanilang mga mahal sa buhay? Hindi na sila nakikita. Kaya kung meron ditong kawawa, hindi si Rodrigo Duterte. Kung ano man ang nangyayari kay Rodrigo Duterte ngayon, yan ay pinagbabayaran niya ang lahat ng kanyang mga ginawa nung siya ay malakas pa, nung siya ay nasa power pa. Makita mo nga, kung magsalita siya noon, napakayabang, di ba? Tapos yung mga pronouncement niya, talagang very clear, shoot to kill. Talagang very clear, inuudyukan niya ang mga kapulisan na talagang pumatay ng tao. Very clear ang kanyang mensahe, talagang pumatay ng tao. No? So, kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyari ngayon kay Duterte, yan ay kanyang kumbaga karma. At yan ang hustisya. Sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang yung 30,000 na namatay sa war on drugs, hindi pa nga nila nakukuha totally ang hustisya. Bakit? Kasi mga kaibigan, para sa akin, ganito ang hustisya. Kung magkakaroon ng hustisya, mga kaibigan, sabi ko sa inyo, kahit na makulong habang buhay, kahit na mabulok sa bilangguan si Digong, hindi pa rin makukuha ng mga namatay sa AJK ang hustisya. Bakit? Kasi paano mo masasabing hustisya yun? Ayan, hindi naman sila nakakabalik eh. Patay pa rin sila. Hindi naman sila nakakabalik sa pamilya nila, patay pa rin sila. Para sa akin mga kababayan, matatawag lang na hustisya yan kung makakabalik sila sa kanilang pamilya. Yun ang hustisya.
Pero paano mo masasabing hustisya na kahit mabulok pa sa kulungan si Rodrigo Duterte, walang hustisya? Dahil yung 30,000 na natsugi sa kanyang war on drugs ay hindi na babalik kahit kailan. Mga kaibigan, very hopeful. Napakarami sa mga yun ay bata. Napakarami sa mga yun, teenagers. Katulad na lang ni Kian de los Santos na meron pang pangarap sa buhay. Pero dahil sa ginawa ni Duterte ay nawala na ang pangarap ni Kian pati ng kanyang pamilya. Kaya kung merong kawawa dito, hindi si Duterte yun, kundi ang mga pamilya ng biktima. Huwag kayo magpapadala sa emosyon nyo, mga kababayan, na ay kawawa si Duterte, kawawa naman yung matanda dinala sa dahig. Huwag, mga kaibigan. Hindi kawawa si Duterte. Hanggang ngayon, si Duterte ay nakakausap ni Kitty. Kahit si Kitty ay nandito sa Pilipinas, nagbi-video call sila. Mga kaibigan, buhay si Duterte. At binigyan siya ng due process. Meron siyang mga magagaling na mga lawyer na magtatanggol sa kanya. Pero ang 30,000, binigyan ba ng due process? Di ba wala? Nailagay ka lang doon sa listahan ni Duterte kahit hindi verified na ikaw ay gumagamit o ikaw ay tulak. Basta nakalagay ka sa kanyang listahan, automatic, bukas wala ka na. Bukas may karatula ka na. Unfair, di ba? It's unfair, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag kayong mang-aawa. Hindi kawawa si Duterte. Deserve lang niya kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon. Deserve niya yan. Dahil sa mga panahon na malakas siya at siya ang namumuno, ay lumabag siya sa batas. Hindi niya ginawa kung ano ang tama, kung ano ang naaayon sa batas. Kaya mga kaibigan, si Duterte ay hindi kawawa. Inuulit ko sa inyo. Mga kaibigan, tingnan lang natin yung etong meron po kasing data, mga kababayan, tungkol dito sa drug hole, no? Pinagkumpara po yung drug hole ni Duterte at saka ni PBBM. Ibig po sabihin, ipinagkumpara po kung magkano po yung lahat-lahat ng value ng nahuli, no? Ng nahuli sa panahon ni PBBM for 3 years. The first 3 years of PBBM at saka yung first 3 years ni Rodrigo Duterte. So ikinumpara po kung ilan at lumalabas, mga kababayan, na naungusan ni PBBM itong si Duterte. Okay. Lumalabas, mga kaibigan, na itong si Duterte ay meron lang, no? Napakakaunti ng kanyang nahuli, mga kaibigan, na value ng mga droga. So tingnan natin magkano ba yan. Okay. So ito yan. 3 years po ni Duterte, 14.3 billion only. Take note ang 3 years po ni Duterte, 43.8 billion only. For 3 years yan. Yan ang halaga ng nahuli ng Duterte administration. Samantalang ang halaga naman ng nahuli sa panahon ni PBBM ay umabot ng 43.8 billion. Ganyan po karami ang nahuli. Ang halaga ng nahuli sa panahon ni PBBM, 43.8 billion. Guys, take note napakalaki ng value ng mga pulburon, ng droga na nahuli sa panahon ni PBBM, 43.8 billion, pero walang patay. Walang patay. Samantalang kay Duterte, napakaliit ng nahuli sa 3 taon niya, first 3 years, 14.3 billion lang. Pero napakaraming patay. Bakit po nagkaganon? Bakit kay PBBM napakalaki? Guys, ito yung the biggest drug hole in the history of the Philippines. Record-breaking to, guys. The biggest drug hole in the history of the Philippines. Sa panahon yan ni PBBM nangyari. Ang galing, di ba? Pero walang patay. Kasi pinapatupad ang batas.
kung ano yung batas, kung ano yung tama, pinapatupad. Walang patay-patay, walang tsugi-tsugi. Talagang pinapatupad ng ating Pangulo ang tama na ayon sa batas. Binibigyan ng due process ang ating mga kababayan para sila ay talagang walang, kumbaga, walang naaapi. Kailangan talaga ay tama, no, due process. Madam, yung magnetic lifter nga na nakalabas sa custom, parang bula lang. Yan, magnetic lifter. Alam nyo ba, yung may-ari na yan ng magnetic lifter na yan? Alam nyo ba mga guys? Alam nyo ba kung bakit yan nakalabas sa custom? Yan yung sinasabi ni Mark Taguba na nagbayad siya mga kaibigan ng milyon-milyon para mailabas sa custom. Doon daw pinadaan sa green lane. Ibig sabihin, hindi siya dadaan sa x-ray machine. At kanino siya nagbayad? Sino yung pinakamalaking tao? Kanino mapupunta?